natapos ko. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayo pintahan sa inyong panalangin. Panginoon Diyos, sa mga oras po ito, ang buhok buksan ang aming mga puso at isipan para pulubos namin katanggap ang niyaya ng iyong mga salita na siyang aming pakikinggan at pagkainin sa mga oras na ito. Ngayon na tinapay ng buhay. Nawa po na ang mga salita ng aking babanggit, ang dahil lamang sa inyo at lahat po ng aming gagawin at isipin sa sarili ang kapagbigay ng walhati sa iyong banal at pinagkakas. Ito ang aming pinagdalangin sa ngalan ng Panginoon na si Jesus. Name. Ito po, ayaw ko if narinig nyo na ito word na to, pero ito ay isang Hebrew word. So, ang Bible natin sa Old Testament ay originally nakasulat siya sa Hebrew. So, ito yung word na hiname ay, ang direct na translation nito ay here I am. Literal na direct translation. Pero kung titignan po natin yung original na Hebrew Bible at titignan natin kung tuwing kailan ba siya napabanggit o sinasamba, makikita natin na may mabigat pa itong meaning more than here I am. Nung panahon na si Abraham at si Isaac ay umakyat sa bundok at piniling ng Panginoon kay Abraham na isakripisyo niya ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac, ang tugon ni Abraham in Hebrew was Hinay. Yun ang sinabi niya. I thank you sa noise cancelling, Lord. Noong panahon na si Moises ay nakakita ng burning bush at nagsalita ang Panginoon na I am. At nilatag sa kanya ang plano na siya ang magiging kasangkapan ng Panginoon para mapalaya ang mga Israelita sa Ehipto. Kahit ang daming excuses ni Moises na, di ba? Hindi ako malunong. Paano hindi sila maniwala? Pero at the end, ang sinabi ni Moises ay hinay. Pagkos, kung tingnan natin yun, hindi lang pala siya basta-basta na here I am. Hinay. Ito ay isang salita na may mabigat na implikasyon. It's a strong word. Loaded siya. Because it's more than that. Actually, ang pinaka-meaning ng hinay ay I am here and ready and waiting to do whatever you ask me to do, even if I do not know what you are going to ask me. Ulitin ko, I am here, yun na nga, here I am. Pero dinagdagan pa, I am ready and waiting to do whatever you ask me, even if I do not know what you are going to do. So isipin nyo, sino kaya pwedeng magsabi ng andito ako, ready and waiting, na gawin ang lahat na pinapagawa mo kahit hindi ko pa alam ang ipapagawa mo? Sino kaya makakapagsabi mo? Di ba nga, pag may mag-chat or mag-text sa atin na kaibigan, Mars, may kailangan ako. Masasabi mo na natin agad, hindi. I am ready and willing to do whatever you ask me to do. Sabihin mo lang. Masasabi ba natin agad yun? Parang hindi, no? Parang, ano mo na yun? Bago mo sagutin. No? Pero pag sinabi mo palang hindi, ano yung Mars? Ready ako. Kahit ano man yan. Ready ako and willing ako gawin yun. Ganyan kabigat ang hindi. Kaya hindi siya basta-basta nasasabihin na, ready ka na ba? Hindi na siya gano'n na, hindi, andito ko. Kasi, gano'n ang pinili. I am here, I am ready and waiting to do what you ask me to do. Kahit hindi ko pa alam kung ano yung gusto mong ipagawa sa akin. Naibanggit dito ni Isaiah. Sa ating scripture reading kayo na yung nasa ng aking kapatid, maraming salamat. Sabi niya ito, that I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And si Isaiah, ang sagot niya in Hebrew was not just ordinary here I am. Ang sinabi
Andito ako, ready ako, at willing, I'm waiting to do whatever you ask me to do. So, kung tutuusin, ito palang word na hinihingi, ang pinaka-best at model response na maaari natin isagot sa tuwing tayo ay tinatawagan ng Panginoon. Di po ba? Sa tuwing tinatawagan tayo ng Panginoon, ang pinaka-best na maaari natin maisagot sa Kanya ay, Lord, hiling, andito ako, ready, at naghihintay lang sa kung anong ipapagawa ko sa akin. At dahil nga best response siya, hindi rin lahat ng tao kaya siya i-respond. Ngayon po, atin pong tingnan sa mga Biblia ang mga iba't ibang klaseng response na naitugon ng mga Bible characters at paano ba sila kung i-measure or i-compare sa hinihingi o yung ultimate na response or model na response. Unahin po natin ang story ni Jonah. Alam ko, gas-gas na to story na to, no? Alam niyo na to. Sa Jonah chapter 1 verse 2, tinawagan si Jonah na pumunta sa Nineveh at sabihin, babalain ang mga tao na mag-repent na dahil kung hindi ay ang wrath ng Panginoon ang siyang kanilang haharapin. Sumagot ba si Jonah? Sumagot ba siya? May sinabi ba sa Bible na sumagot siya? Actually, Jonah did not answer. Hindi siya sumagot, pero may ginawa siya. Hindi siya sumagot, pero ang ginawa niya, pumunta siya sa Tarshish, which is opposite direction ng Nineveh. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, ito ang gawin mo. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagsabi, yes Lord, no Lord, hindi siya sumagot. Bagkus, pumunta siya sa opposite direction, sa Tarshish. At alam natin ang nangyari sa kanya, ito ba? Nagkaroon ng bagyo, inamin niya sa mga kasamahan niya na parang ako ata may dahilan dito, itapon niyo na lang ako sa dagat, kinain siya ng malaking isda, at alam niyo na ang kasunod. Kung titignan natin ang aksyon ni Jonah, he did not say anything. Wala siyang sinagot. Pero, yung action niya speaks louder than words. Alam niyo, action speaks louder than words. Sasabihin ng jowa mo, mahal kita, pero hindi man lang makatext. Kumain ka na ba? Nakapag-lunch siya. Mga Gen Z, ganun ba? Ganun ba yun? So, minsan, yung words, hindi lang aakma sa action. Pero, kung ang action at ang words, mas nangingibabaw kung ano ang ginagawa. Di po ba? Action speaks louder than words. Pero sa story na to, walang words si Jonah. Action lang. Pero, ang masaklap nito, hindi na natin sinagot ang Panginoon ng hineni or even hindi niya nga sinagot, ayoko Lord. Ayoko dyan kasi mga halaban natin yung taga-Nineveh eh. Sinapot nila tayo eh. May bias si Jonah kasi. Ayaw niya actually na pabalitaan o warningan ang mga tao doon. Hindi na sinagot noong una. Of course, ang kanyang action nagpakita
Pero, hindi tayo sumagot, katulad ni Jonah, at actually, tumalikod tayo at pumunta sa ibang direction. Have you ever felt God's nudging? Minsan may nakikita tayo na kasama, parang gusto mo siya lapitan. May nag-uudyok sa akin na lapitan siya. Pero parang ay, huwag na, hindi na makakilig, or huwag na, nakakahiya, or huwag na. Hayaan mo sila. Trinay ko na yung lapitan dati, hindi naman tinawanan na ako. Minsan ba, na-experience nyo na merong inaagrabyado at may nag-uudyok sa inyo, salita ka, paglaban mo ng mga inaagrabyado ito. Pero, ayoko makasama sa kanila. Kaya, kumalipas ka sa opposite direction. Before we judge Jonah, isipin din natin, hindi ba sa ating mga araw-araw na ginagawa, sometimes, nagiging Jonah din tayo. Hindi natin gusto magsabi ng no sa Panginoon. Pero, hindi rin natin ginagawa yung gusto niya, yung inuudyok niya na gawin natin. Dahil sa maraming rason, pwede hiya, pwede nagawa ko na, ano ka na, nagtanda ka na, parang nagawa ko na yan, paulit-ulit na lang, Lord. Hindi na yan, wala na yung epekto. Or siguro, may bias lang tayo pa. Masasama naman yan sila eh. Wala yung kapupuntahan kung gagawin ko ito para sa kanila. And we do feel guilty about this, right? Ako may personal akong experience na ganyan. Nung bago ako pinyagan, siyempre, alam mo yung bagong baptized na, gusto kong i-share yung mga salita ng Panginoon kahit saan. So sa pagkakataon ko ako pinyagan, at lahat po ng pwede kong kausapin talagang buti ng Panginoon sa amin. Kasi pandemic po yun ang nangyari yung nabinyagan kami. So talagang lahat ng pwede namin makausap, sinishare namin kung paano gumawa ang Panginoon sa aming pamilya. At yung mga tao ng asawa ko dati, kasi meron kaming halong lakad sa Pampanga dati, lahat yung inaakay din namin, sinishare din namin yung mga salita ng Panginoon sa kanila para makasumpok din sila ng pag-asa. Maramdaman din nila na kung ano yung pag-asa na nakuha namin, maramdaman din nila. Ngayon, working from home ako nun, full-time for 2 years. Masaya. E kaso, nag-open na ulit ang society at pinabalik na kami sa opisina. So, nung pabalik ko sa opisina, mga bagong company yung ano ko nun. So, hindi ko pa masyado kilala. Makikita mo mga professional at meron sa kanila ng mga atheist, hindi naniniwala sa Panginoon, at may maririnig ng mga salita na, yung Diyos naman sa Old Testament, napaka-cruel, napaka-harsh. Biruin mo, papatayin agad. Susunugin agad. Lalamunin agad ng lupa pag hindi nasunod. So may nag-udyok sa akin. Kausapin mo nga siya. Bigyan mo ng liwanag na mali yung pagkakakilala niya. Pero, habang pinag-prepare ko to, naalala ko yung experience na yun kasi parang ako si Jonah. Ang lakas ng udyok ng Panginoon sa akin, kausapin mo siya, pero I failed to really talk to that person. Kasi, at that time, feeling ko, paano na may follow-up question siya at hindi ko masagot. Hindi pa ako, bagong binyagan pa ako doon, kaya baka may mga questions siya na parang, hindi ba rin mawawala din yung purpose? Baka paglalo lang niya akong pagtawanan. So yun po ang feeling ko. Kaya nung binabasa ko to, parang ang bilis niya kayo pwede sabihin, katulad si Jonah, worse naman yung pwede niya i-respond. Pero ako mismo sa sarili ko, I'm sure tayo lahat, meron tayong mga experiences na gano'n, na may udyok pero hindi natin sinunod. Ngayon, pumunta naman tayo sa storya ni Peter at kung paano siya tumugon. Dito sa picture na to, kakatapos lang magturo ng Panginoon sa maraming tao. At nakita niya na si Peter at ang kanyang kasamahan niya na nag-fix na ng kanilang gamit. Katapos na sila ng kanilang ginawang pangingisda. Tapos, ang sabi ni Jesus, Peter, launch unto the deep and let down your nets for a catch. Sabi niya, hindi ako mag-isa. Ano ba tamang term dito? Basta, ganun ko yan, dito sa banda dito, para makapuli kayo ng isa. Alalahanin niyo ang story dito, gabi
So sabi niya, Master, we have toiled all night and caught nothing. Siguro kung hindi pa kilala, at this point kasi, kilala na ni Peter si Jesus as the Messiah. At meron na siyang relasyon sa kanya. Pero dahil nga, alam niya na meron din siyang experience at expertise bilang isang mangingisda, parang naglalaban yung experience at expertise niya versus sa pagkakakilala niya sa Panginoon. Kung siguro hindi niya pakilala ang Panginoon, tapos sasabihan siya ng gano'n, siguro sasabihin niya, come on, huwag mo na akong pakialaman, alam ko itong ginagawa ko. Hindi mo alam yung sinasabi mo, ako yung mangingisda dito, sino ka ba? Siguro, no? Pero dahil meron na siyang relasyon kay Jesucristo at kilala na niya kung sino ang kanyang kausap, yun na lang yung sinabi niya, Master, trinay na po namin, wala po talaga. Hanggang sa na-realize niya, wait lang, oo nga, maalam ako sa isda, maalam ako sa pang-isda. Pero, naalala ko, ang Messiah pala to, the Master of the universe. At nung na-realize niya kung sino ang kanyang kausap, bigla siyang nagsabi na, sinabi niya, diba, na we have tried all night and have not been successful. But, at your word, I will let down the net. So, kung tingnan natin yung action ni Peter, nagsimula siya na parang gusto niya pang labanan yung sinasabi ng Panginoon. Tapos na-realize niya, ang Panginoon pala ang kausap ko, kaya pipiliin ko na lang na imbis na magtiwala sa aking kakayahan bilang mangingisda, paniniwalaan ko siya. At your word, I will let down. At alam naman natin ang naging resulta sa Biblia, di ba? Nung ginawa nga at sinunod nga ni Peter ang sinabi ng Panginoon, sobrang daming isda ang kanilang nahuli na muntik nang mag-break, mapunit ang kanilang lambat. At nagtawag na sila ng mga kasamaan para tulungan sila. At in verses 7 to 8, makikita natin na si Peter, sa sobrang lumuhod siya. He fell down before Jesus in awe of the Master of the universe. Sa kanyang ipinakitang demonstrasyon ng kanyang kapangyarihan. Yung reaction ni Peter, negative muna nag-start. Parang meron munang nagsasabi or nag-complain or nag-argue na, wait lang Lord, ako ang expert dito. May experience ako dito. Pero, nung na-realize niya ang kanyang kausap, at dahil na may relasyon siya sa Panginoon, na-readjust ang kanyang pag-iisip. At dinemonstrate niya na, okay, hindi ako matiniwala sa kung anong alam ko. Kahit hindi ako sure dyan sa sinasabi ng Lord, pero kahit ikaw ang Panginoon, sige, susundin ko. So, yung response ni Peter, better than Jonah. Kasi na-start siya, negative, arguing, complaining, pero in the end, sinunod niya ang Panginoon. Ngayon, pumunta naman tayo sa story ni Samuel, mabilisan. Sa panahon ito, maliit pa lang si Samuel, at hindi niya pa alam, or hindi niya pa na-recognize ang boses ng Panginoon. Alam natin ang story na to. Papatulog na sila ni Eli, at nakarinig siya ng boses, ng tawag, Samuel, Samuel. Akala niya, pinatawag siya na Eli, kaya pumunta siya sa kwarto. Pero nalaman niya, hindi pala siya pinatawag. Naulit din ito ng 2 beses. Nung na-realize ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag, sinabi sa kanya na, Samuel, sa next na tawag sa'yo, ito ang tutugon mo. Sabihin mo na, speak Lord for your servant hears. Sabi sa verse 10, ang description ng Biblia kay Samuel ay, Samuel did not know yet the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. So hindi, sa batang edad, okay. Ano yun? Nakatulog, bro? Ha? Sa murang edad, hindi niya pa kilala ang boses ng Panginoon. Kaya
na yung pagsunod na kahit hindi mo pa alam yung sasabihin sa'yo, willing ka na. Ready ka na tumunod. Kasi siya, hindi niya pa alam kung sino tumatawag sa kanya, pero nung malipas na siya, here I am. Tumalo na siya. At isa rin ito siya, isa sa mga good example na sometimes, nagugulaman tayo kung yung audio pa na narinig natin is galing ba talaga siya sa Holy Spirit or baka mga itong Espiritu. Kasi we all know na hindi lang ang Holy Spirit ang nag-try na audio pa tayo, di ba? So, isa din yan sa mga struggles ko, ano ko malalaman, Lord, kung ikaw mo talaga, ang Holy Spirit ka talaga, ang nag-audio sa akin na gawin ko, or baka naman ang kaaway, di ba ang Espiritu? So, this is a very good example na sa mga panahon na hindi mo alam kung anong boses ang iyong nakakakinggan, aside from, of course, prayer, ay makinig ka sa advice ng mga godly people. Makikita natin, meron tayong mga kapatid sa iglesia na nakaranas na ng kabutihan ng Panginoon. Nandyan sila para makapagbigay ng advice at counsel. Sa tuwing tayo, mga kabataan, sinama ko na sarili ko sa kabataan, tuwing tayo, nakaka-feel tayo na parang hindi ko sure. May narinig ko yung audio, pero hindi naman sure kung anong gagawin. Nariyan po ang ating mga nakapatanda, mga kapatid sa iglesia, na maaaring maging katulad ni Eli, makapagbibigay ng mga payo sa atin. Kung susundin natin at makikita naman natin sa Bible, hindi naman po against sa sinasabi, ay magagayad talaga tayo ng mga. Kaya yung response ni Samuel, very high. Ando na yung element ng hinaying. Kasi meron na siyang willingness, meron na siyang surrender spirit. Ngayon, bilang Women's Ministry Squad, Women's Month, parang pumunta naman tayo sa mga story ng kabutihan. Kasi parang tatlong lalaki na yung nabanggit natin. Merong story dito na isang unnamed, ibig sabihin wala siyang pangalan, na babae sa Sidon. Itong Sidon, isa tong baluarte ng mga kaaway. Gentile nation, at isa ito sa mga, hometown actually ito ni Jezebel. Naalala niyo ba si Jezebel? Yung, worship siya kay Baal. Pupunta siya si Elijah, sinabihan siya na meron akong video na sinubo para bigyan ka ng pagkain. So, hindi na pinakita sa Bible kung paano yung ginawa ng Panginoon. Pero sumunod si Elijah at kinausap niya itong babae nito na walang pangalan. So, alalahanin niyo itong babae nito nakatira sa isang nation na hindi mananampalataya. Actually, enemy nation nito. Nung sinabi niya na kailangan ko ng water, bigyan ko na siya. Sabi niya, paglikuhan mo nga ako, bring me a morsel of bread in your hand. Kinausap, alam mo na yung story, sinabi agad ng babae, actually, last na to na supply ng flour and oil. At pagkalupong namin ito, kainin namin ito ng sapat na ito sa aming anak, pagkatapos ito rin kami mamatay. So, ibig sabihin, kung sa modern world, Las Vegas. Alam mo yung story? Sino na nakapunta sa Las Vegas? Feeling ko nakarinig naman yun yung Las Vegas na ba? Last na lutong na Lord. Las Vegas. Pero, sumagot ba ang babae? Hindi rin siya sumagot. Pero, umaksyon siya. Ang kanyang aksyon ay opposite kay Jonah. Ginawa niya ang sinabi ni Elijah. Kasi, yun ang response niya, naniwala siya sa kwento ni Elijah about God of Israel. Binigyan din siya ni Elijah ng promise na hindi yan mauubos ang iyong flour at oil hanggang sa umulan. Kaya, nung ginawa na at sinunod niya ang sinabi ni Elijah at totoo na hindi na naubos ang kanyang pagkain at nakakain pa sila ng kanyang anak ng ilang mga araw pa. Kung titignan natin yung
pumunta sa opposite direction. Itong babae ito hindi rin sumagot, pero sinunod niya ang sinabi ng Panginoon. Tayo kaya, kung may kumausap kaya sa atin na estranghero, hindi natin kilala. Tapos, last, isusubo mo na lang yung pagkain mo. Kakain mo na lang. Last mo na rin yung meal ko. Yung pagod na pagod ka, tapos alam mo, na last mo na rin ang pagkain ko, bukas hindi ka na sure. Tapos sasabihin, okay mo na sa akin yung bread mo. Kaya natin ibigay kahit portion man lang ng ating pagkain na last supply sa isang estranghero. Nasa last videos na tayo, kaya ba natin kumuha ng ilang part ng bigas para maibigay? Pero makikita natin dito sa storya ito, na itong video na to, kahit wala siyang kasiguraduhan sa sinasabi ni Elijah at sa kasiguraduhan na magkakaroon pa ba kami ng pagkain sa susunod na araw, pinaniwalaan niya yung promise of provision sa kanya. Kung tingnan mo yung background, hindi siya mananampalataya. Nasa country siya na hindi mananampalataya. Pero sinunod niya pa rin. Sinabi, her wordless action response is obedience, unlike Jonah. So, kung tutuusin, parang ang taas ng score nito, sobrang lapit sa binili. Ngayon, the last character in the Bible that I would like to check with you kung paano din nag-respond sa Panginoon, sa tawag ng Panginoon, ay ang si Bethel Maria. Alam natin ang story ni Virgin Mary na sa bata alam siya ay ipinangako na siya sa isang lalaki, mas nakakatandang lalaki. Ngunit, bago pa sila maikasal, ay may nag-appear na anghel sa kanya at sinabi, magkakaroon na siya ng anak. So, unang-una pa lang, na-stress na siya. Una pa lang, bakit ako, Lord? Bakit pumunta ng angel sa akin? Pero, in-appease siya ng angel, sinabi ng angel, rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Pangalawa, syempre worried siya. Hindi pa ako kinasal, magkakaroon na ako ng bata sa sinapupunan. And to think, nasa mga sinaunang panahon yun, di ba dati, makita lang kayo na magkasama, na babae at lalaki, at wala na yung chapel, i-assume na nila na nangyayari at ipapakasal na kayo. Ganun po, hindi ko nabutan yun, pero yun ang yung kwento sa akin ng aking mga lola at lola, na kapag hindi pwedeng makita sila na may kasamang lalaki, tapos sila lang, kasi ipapakasal na ako. Hindi ngayon nga, nasa modernong panahon na tayo, bigla ka lang magkaroon, wala kang asawa, tapos bigla ka mabuntis. Diba? Parang stressful. At sabi, ma-anxious na naman. Ano nasasabihin ng mga tao sa akin? So, I cannot really imagine ano yung naranasan ni Maria. Wala. Kakasal na ako, pero bigla ako mabuntis. At, you know what? Sinabi ng Panginoon sa kanya, ay ng anghel sa kanya ang plano. At dahil nga, grabe yung paniniwala ni Mary, at meron din siyang script, meron din siyang hinihingi ng sagot, ay tinanggap niya. Napakaganda ng kanyang response doon sa nilatag na plano ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ni Mary, behold the handmaid servant of the Lord, let it be to me according to your word. Kung tutuusin, this is a perfect example of hinihingi. Yes, Lord, nandito ako. Ready ako. Willing and waiting ako na gawin ang pinapagawa ko. Kahit wala ako kasiguraduhan sa pinapagawa ko. Kasi alam niya very judgmental ang society dati. Nung sumagot siya ng gano'n, ay binigyan naman siya ng support and encouragement. Sinabi niya, meron kang pinsan na notice din. Ito ay ang mother ni John the Baptist. Pumunta ka doon, makahanap mo sa kanya
support na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya nung sinagot niya ang Panginoon na, yes Lord, here I am, I'm ready, remaining. Ang Panginoon naman ay hindi nagkulang sa kanya na isupport at encourage siya. Kaya po, sa tuwing tayo din sana, pag pinili natin na sumunod sa Panginoon, kahit nag-aatubili tayo, paniwalaan natin na si Lord meron din plano na suporta at encourager na tutulong sa iyo sa mga challenging times. Kasi alam niya na makaka-relate na hindi magaganda si Mary, isi-shame siya ng kanyang society. Pero ang Panginoon, ready na sa kanyang support and encouragement na makikita sa mga tao. God provided Mary with support and encourager and a promise that with God, nothing was impossible. Kaya, nag-submit si Mary. Dito, makikita natin, malapit na po ako, makikita natin na yung response ni Mary was such a beautiful response, very close to the word, hinini. Ito yung pinaka-highest in the scale of response. Dahil meron itong trust, paniniwala, at submission. Ano Tagalog ng submission? Isa yan, trust and submission. And this was a response from an ordinary young virgin. Nung ginagawa ko to, hindi ko sure kung ibabahagi ko yung part na kwento ng testimony ko rin. Kasi, di ba nabanggit sa introduction kanina, I once was lost. Nakarelate ako ng sobra ni Mary. Kasi, I also got pregnant before getting married. Kaka-graduate ko namin. And, hiba ako Adventist, but I was a Catholic. Naniniwala ako sa all prayer. So, alam ko na, kasalanan ko rin. That was the consequence of my action. Pero sobrang nakarelate ako kay Mary dun sa part na may dumating na life inside my room unexpectedly. And I was also worried na ano na lang sasabihin ng mga tao. Kaka-graduate ko lang, ang dami ko pang plano sa buhay. Pero, ayun na, dumating. Ito yung consequence ng mga ginawa ko. I was once lost. And dahil I was lost, naisip ko, I will stop the pregnancy. I will take the easy route. Para, at least wala naman nakakaalam. Ako lang nakakaalam. Hindi nila malalaman. Sabi ko, mabuhay na lang ako kasi hindi nito nangyari. Pero napakabuti yung Panginoon. The moment na narinig ko ang hintik, yung heartbeat sa ultrasound ng aking panganay na si Ellie, it's just like God telling me, sumagot ka sa akin ng hinili. Kahit hindi ka pa ready, hindi ka pa willing, kahit hindi mo pa alam bakit ko to hinayaan na mangyari sa'yo, sumagot ka sa akin ng hinili. Here I am. And I was glad na kahit walang kasuluhan ng desisyon ko yun, I said, yes, Lord. Pagpapatuloy ko to. Hinayaan ko ito mangyari sa akin. Ipagpapatuloy ko to. Hinili. I didn't realize that it was the same kind of trust and submission that I had. When I read Mary's story, bumalik lang sa akin yung experience na yun na kahit hindi pa ako Adventist, lubos ako ng tiwala at nag-submit sa kagustuhan ng Panginoon. At hindi ko sinunod kung ano yung madali. Kung ano yung madali para sa akin. At kung ano yung hindi ako mababash or ma-shame ng pamilya or mga tao. And I was happy. I was happy that I was able to do that. Kung titignan natin ang lahat ng mga responses na aking nabanggit kanina,
iba't ibang klase ang maaari natin isagot sa Panginoon. From the worst response, na gaya ni Jonah na hindi siya nagsabi ng yes at pumunta, opposite pa yung ginawa niya, to the response of Peter na nagduda muna bago sumagot ng yes, to the response of Samuel na hindi niya pa alam kung sino yung susundin niya, pero meron na siyang willingness na sumunod. To the response of the woman in Sidon na hindi niya kilala ang kanyang bibigyan, pero sumunod siya sa udyok na magbigay. To the full surrender ni Mary, which is the best response. Ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, where are we on the response ito? Nasaan tayo sa meters na to? Hindi tayo perfecto. Hindi all the time na kayang-kaya natin sumagot ng hindi gaya ng kay Mary. More often than not, maraming beses para tayo si Peter, nagdududa muna bago magsabi ng yes. More often than not, para din tayo si Jonah, na talaga, hindi talaga sinusunod. Pero you know what? Ano yung common denominator ng mga tao ito? Kahit pa si Jonah, nung una, hindi siya sumagot. Nung nag-spend siya ng 3 days sa loob ng malaking isda, sumagot din siya ng hinihingi at pumunta siya sa Nineveh. So lahat din sila, kahit nung una, hindi agad nakasambit ng hinihingi, ultimately, at the end of the day, they all responded, hinihingi. May mga panahon sa buhay natin na hindi natin kaya sa akin yan. Hindi, Lord, andito ako, ready. Pero, okay naman. Kasi, ang pinaka-importante, after mong pag-isipan, ang tinatawag, inuudyok sa iyo ng Panginoon, after mo mag-pray, pipiliin mo ang magtiwala at mag-submit sa Kanya at sabihin ang hiningi. We all have a choice to make. Kailangan natin mag-respond sa Kanya. To be the women and men that He wants us to be. Kahit anong task, assignment, malaki man yan o maliit, sumagot tayo ng hiningi. The moment na nabaptize ako, sinabi at nakipag-usap talaga ako sa Panginoon, Lord, hindi ako maalam sa Biblia. Hindi rin ako sanay makipag-usap or magsalita sa harap ng maraming tao. Although, I'm comfortable speaking about anything, pero yung Bible, hindi ako expert. Pero sabi ko sa Kanya, kung meron kang ipapagawa sa akin, kahit hindi ako sure, wala akong tiwala sa sarili ko, sa kakayahan ko, I will always say yes. Kaya nga sabi ko, nung nakaraan, may nagsabi sa akin na, sis, pwede ka mag-children's home meeting? Isa yun sa mga hindi ko pa nagagawa. Pero sabi ko, wala akong excuse na pwede kong sabihin na, ay, may conflict. Ay, sabi ko, okay. Tapos sabi ko, Lord, ikaw na bahala. And, you know what, mga kapatid, hindi kailangan na perfect na tayo bago tayo magsabi yes. Hindi kailangan na sobrang galing na natin pumunta bago tayo pumunta dito para magpa-awit or mag-special. So, hindi kailangan na napakagaling mo nang magsalita bago mo sabihin na, okay, share ako ng mensahe ng Panginoon. Dahil, ang kailangan lang ng Panginoon is ang iyong yes. And He will provide the support, the encouragement, and He will equip you. Kung tutugon ka ng hiningi sa Kanya, siya na ang bahala sa iyo. Hindi mo na lang alam, uy, nagawa ko yun. It does not matter what are our abilities. Kung sa tingin natin, maganda na ako para dyan, nagawa ko na yan. Or sa tingin natin, ang bata ko pa para dyan. Parang sa ayayin natin yung mga adult. It does not matter kung may nakapon tayo na degree or edukasyon. It does not matter na ang gulo-gulo ng mundo. Di ba minsan sabihin natin, bakit ko pa gagawin ang kabutihan? Yung gulo-gulo ng mundo. Kahit pa anong kabutihan ang gagawin ko, kahit anong pang pagtugon ko sa Panginoon,
this world ruin your response to God. Huwag niyong hayaan na ang kasamaan ng mundong ito ay pipigilan kayo para sabihin, yes Lord, hinili, here I am. Kaya po mga kapatid, tinatawagan ko po kayo lahat, ako, ikaw, tayo lahat, i-commit po natin ang araw na ito at sa mga susunod na araw, i-commit natin ang ating mga sarili sa Panginoon to be available in surrender. Ulitin ko, to be available in surrender to Him, trusting what the angel said to Mary. Sabay-sabay po natin sabihin ang mga katagang ito. 1, 2, 3. With God, nothing is impossible.